May mga pagkakataon na walang nakakaalam ng bigat na dinadala mo, ngunit ang Diyos ang nakakaalam. Marahil ay naglakad ka pa sa paligid na itinatago ang sakit, nalulunod sa mga panloob na labanan na tanging ang langit lamang ang nakakakita. Ngunit wala sa mga iyon ang hindi napapansin. Kung narito ka, hindi ito nagkataon. Mayroong isang espiritual na tugon na inihanda para sa isang taong lumalaban kapag ang lahat ng sinabi ay tumigil. At ngayon ay may isang bagay sa iyo na maaalala kung sino ka talaga at kung bakit hindi ka kailanman pinabayaan ng langit. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya dahil ang mensaheng ito ay simula pa lamang ng nais ibunyag ng Diyos tungkol sa iyong paglalakbay. May mga bagay na pinagdaanan mo na walang nakakaalam, yung mga luha na bumagsak sa unan, yung sapilitang ngiti para hindi makagambala sa sinuman, ang pagod na nakatago sa likod ng ayos lang ang lahat. Ngunit nakita ng kalangitan ang bawat detalye. Kasama mo ang Diyos sa bawat tahimik na hakbang na iyong ginawa kahit na walang lumapit sa iyo. At iyan ang dahilan kung bakit ang paghahayag na ito ay dumarating ngayon dahil walang nakatago sa Kanya. Maraming beses mong naisip na nag-iisa ka sa panloob na pakikibaka na ito, sa pagtanggi na ito na walang nakilala. Ngunit habang ang mundo ay hindi pinansin, ang Diyos ay nakatingin. Nakita niya ang kanyang integridad kapag maaring mas madali ang pag-uugali tulad ng iba. Nakikita niya ang kanyang pagtitiis kapag ang pagkapagod at luha ay tila mas malaki kaysa lakas. Tingnan kung gaano karami ang ibinibigay mo, kahit nakakaunti lang ang nakukuha mo. May mga kilos na sa paningin ng tao ay tila napakaliit para magkaroon ng halaga. Ngunit bago ang kalangitan, sila ay naging mga higante. Yung salitang hindi mo sinabi para hindi masaktan, yung kapatawaran na iniwan mo ng walang palakpakan, yung katapatan na pinananatili ng walang mga saksi, lahat sila ay nagniningning sa espiritual. Walang nasayang, walang nangyari nang hindi napapansin. At marahil akala mo ay tahimik ang Diyos, ngunit nakita lamang niya na ikaw ay naging kung sino niya ang laging alam na ikaw ay maging. Bawat tamang desisyon ay humubog sa kanyang espiritu. Ang bawat pagtanggi ay naglilinis ng kanyang kaluluwa. Bawat taglagas ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong layunin. Hindi mo alam, pero habang naglalakad ka nang hindi napapansin, tinakpan ka ng kalangitan. Ngayon, may nagsisimula ng magbago. Panahon na para ihayag ng Diyos ang mga bagay na lagi niyang nakikita ng lihim. Kung ano ang naranasan mo sa mga dilim ay pararangalan sa liwanag. Kung ano ang iyong kinuha ay gagantimpalaan lamang sa harap ng marami. At kung ano ang tila nakalimutan ay bumabalik bilang isang banal na sagot at iyon ay lamang ang simula. May mga pagkakataon na tila gumuho ang lahat, pero nanatiling tuwid pa rin. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil alam mo ng eksakto kung ano ang gagawin, kundi dahil may isang bagay sa iyo na tumangging sumuko sa mga puntos. Ang panloob na kapangyarihang ito ay hindi nagmumula sa espiritual na anyo, kundi mula sa diwa na tanging ang Diyos lamang ang nakakakita. Ang katapangan na ipinakita niya ay walang hanggang halaga. May mga araw na nagpatuloy ito kahit wala kang enerhiya. Sa totoo lang, walang sino man ang nakakita sa iyong mga pagsisikap na huwag sumuko. Ngunit nakita ito ng Diyos. Nakita niya ang pagod sa kanyang katawan at ang digmaan sa kanyang kaluluwa. Nakita mo ang iyong sarili na huminga ng malalim at nagsasabi ng isang araw pa. Ang simpleng desisyong ito na paulit-ulit ng maraming beses ay nagkaroon ng mas malaking espiritual na epekto kaysa inaasahan mo. Ang pagiging perpekto ay hindi kailanman naging inaasahan ng langit sa iyo. Hindi kailanman. Laging hinahanap ng langit ang taus-pusong puso na nagpupumilit na bumangon kahit na ito ay natitisod. At ang pusong ito
ay sa iyo. Ang kanilang lakas ay ipinanganak sa sandaling ang kanilang kahinaan ay tila pinakadakila. Sa gitna ng kaguluhan, nag-aapoy ang lakas ng loob. Isang kahalagahan na hindi nagmumula sa pagmamataas kundi sa biyaya. Hindi nauunawaan ng mundo ang ganitong uri ng kapangyarihan sapagkat hindi ito ang kapangyarihan ng mga taong hindi kailanman nahuhulog kundi ng mga bumabangon sa bawat pagkakataon. Mula sa mga taong nahaharap sa takot, pag-aalinlangan, pagtanggi, kalungkutan, at gayon paman sila ay sumusulong. Ang espiritual na saloobin na ito ay naging sanhi ng pagkiling ng langit patungo sa iyo. Bawat isa sa iyong mga karanasan ay may espiritual na kwento. Ang bawat bagong pagsisimula ay nagdadala ng isang bigat na nagtutulak sa mga katotohanan na hindi mo nakikita. At ngayon ang kapangyarihang ito na tahimik mong itinayo ay magsisimulang magpakita ng sarili sa tagumpay. Hindi dahil lagi kong ginagawa ito ng tama, ngunit dahil hindi ka sumuko. Mayroong isang tiyak na pagpapahid sa mga tao na nangyayari kapag walang nakakakita nito at ang pagpapahid na iyon ay nagsisimulang magpakita ng sarili sa iyong buhay. Ang lakas ng loob na nagpalakas sa iyo hanggang ngayon ay magiging katulad ng magbubukas sa susunod na kabanata. Ito ang mga binhi na itinanim mo sa napakahirap na panahon na kahit ikaw ay nag-aalinlangan na sulit itong ipagpatuloy. Ngunit ang bawat kilos mo, bawat tahimik na pagbibitiw, bawat tamang desisyon na ginawa kapag walang nakatingin, wala sa mga ito ang nawala. Itinala ng kalangitan ang bawat detalye. Napakalaking espiritual na halaga ng iyong ginawa kapag walang pumalakpak. At ang halagang ito ay nagsisimula nang bumabalik sa iyong isipan. Nagdala ka ng mga pasanin na hindi mo pag-aari, nag-aalaga sa mga taong hindi alam kung paano ka alagaan, nakialam para sa mga taong nanakit sa iyo at nanatiling tapat kapag sinabi sa iyo ng lahat na umalis ka na. Hindi ito napapansin. Nakita ito ng Diyos. Nakita niya ang pagmamahal na ibinigay mo sa Kanya, maging ang sakit. Nakita niya ang katapatan na pinanatili niya kahit pagod na pagod siya. At wala sa mga ito ang hindi sasagot. Minsan akala mo nawawalan ka ng buhay, ng iyong enerhiya, ng iyong pag-asa. Ngunit sa espiritual, nagtatayo ako ng isang bagay na mas malaki. Ang panalangin na sinabi niya ng may luha, ang gabing gising niya sa paghahanap ng patnubay, ang kapatawaran na binitawan niya kahit na walang kapangyarihan, ang lahat ng ito ay itinaas bilang isang regalo sa Diyos. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng paggalaw sa espiritual na mundo. Minsan iniisip mo na walang nakakaalam ng ginagawa mo. Ngunit ang Diyos ay hindi kumikilos ng may pangunawa ng tao, magtrabaho ng may banal na katarungan. At ang hustisya na ito ang nagsisimula ng lumipat ngayon. Para sa mga naghasik ng katotohanan, isang ani ang inihanda. Naghasik ka pa ng mga sugat, talagang ginawa niya ito, nalilito pa rin siya. Ngayon ay dumating na ang turning point, nagbabago ang panahon, ang tila nakalimutan ay bumabalik bilang isang karangalan, bilang tugon, bilang bukas na pintuan. Wala sa mga nagawa ninyo ang walang kabuluhan at mapapatunayan ito ng langit sa inyo ng napakalinaw na maging ang mga luha na sinikap ninyong itago ay mabibigyang katwiran. Malapit nang dumating ang mga premyo. At ito ay simula pa lamang ng paghahayag. May pagbabago sa paligid mo kahit hindi mo pa rin ito makilala ng malinaw. Ang tahimik mong itinanim sa loob ng maraming taon ay halatang nagsisimula ng umuso. Walang nagtutulak, lahat ay dumadaloy. Sapagkat ang espiritual na pag-aani ay hindi nabubunga sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na pagkakahanay. At sa wakas ay nakapasok na ito sa pagkakahanay na ito.
Ang liwanag na tila malayo ay nagniningning na ngayon sa loob mo. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman mo na ang iyong buhay ay nanlalamig. Ngunit ang langit ay hindi kumikilos ng nagmamadali. Gumagana ito ng ganon. At dumating na ang sandali. Ang mga mahihirap na desisyong ito, ang mga nakatagong luha, ang pamantayang ito ng integridad ay napanatili kahit nasa ilalim ng panggigipit. Lahat sila ay hinugna at ngayon ang mga pintuan ay nagsisimulang buksan hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng espiritual na pag-unawa. Marahil ay hindi mo pa ito namamalayan, ngunit ang mga maliliit na palatandaan ay lumilitaw na. Ang mga taong dati ay hindi ka pinansin ay nagsisimulang hanapin ka. Ang mga landas na tila nakaharang ngayon ay nagpapakita ng mga bitak ng ilaw. Ang mga sitwasyon na dati ay nangangailangan ng labis na pagsisikap ay nagsimulang malutas ang kanilang sarili halos sa kanilang sarili. Wala sa mga ito ang aksidente. Ito ang ani na darating. Ito ang paraiso na nag-aayos sa iyo. Ang espiritual na pag-aani ay hindi lamang material. Ito ay karangalan. Ito ang kapayapaan. Ito ang kalinawan. Ito ang pagpapalawak. Pagkatapos ay ang itinago mo ay nagiging saksi sa publiko. Kapag bumalik ang liwanag, kapag bumalik ang iyong tiwala sa sarili, kapag napagtanto mo na hindi ka na nakikipaglaban para sa kaligtasan, kundi nabubuhay upang lumago. Ito ay isang palatandaan ng bagong panahon na nagsisimula ng sumusunod sa iyo. At dapat mong malaman, ang yugtong ito ay hindi na ilalarawan sa pamamagitan ng timbang, ngunit sa pamamagitan ng kinis. Hindi mo na kailangang patunayan kahit kanino. Hindi mo na kailangang igiit kung saan ito ay walang katuturan. Hindi mo na kailangang humingi ng espasyo sa mga lugar na hindi kailanman nais ng Diyos na magkasya ka. Ang pag-aani ay natural na dumarating bilang resulta ng kung ano ang napagpasyahan na ng langit. At inihahanda ka nito para sa isang mas dakilang paghahayag. May paggalaw sa iyong pabor at hindi ito nagmumula sa lupa, ito ay nagmumula sa langit. Sa loob ng mahabang panahon, ikaw ay minamaliit, hindi nauunawaan, inilagay sa mga posisyon sa ilalim ng iyong kaluluwa. Ngunit ngayon, ang karangalan na noon pa man ay likas na pag-aari niya ay nagsisimula ng bumabalik sa kanya. Parang ang Diyos ay nag-aayos sa iyo ng kitang-kita, ipinapakita sa iyo kung ano ang lagi mong nakikita ng lihim. Nakaranas ka ng tahimik na kahihiyan, kawalang katarungan na hindi naisip ng sinuman, emosyonal at espiritual na pag-atake na halos nagpatigil sa iyo. At gayon paman, kahit na nasaktan na natiling buo at pinarangalan ng langit ang ganitong uri ng espiritu, ang karangalan na naghihintay sa atin ay hindi isang medalya ng tao, kundi isang banal na kumpirmasyon. Sinabi ng Diyos, nakita ko siya, alamin, ngayon ay sumasagot ako. Ang karangalan na ito ay hindi dumarating bilang palakpakan, kundi bilang isang taas. Ang mga saradong pinto ng walang paliwanag ay nagsisimulang bumukas ng bahagya. Ang mga taong hindi nakakaalam tungkol sa iyong presensya ay nagsisimula ng makilala ka. Ang itinanggi ay nagsisimulang palayain, mga sitwasyon na nagpapahina sa iyo at nawalan ka ng lakas. Isang muling pagsasaayos ang nangyayari at inilalagay ka sa tamang lugar, hindi dahil sa impluwensya ng tao kundi sa pamamagitan ng espiritual na sugo. At marahil sinusubukan mo pa ring malaman kung ano ang nagbago. Simple lang ang totoo, nagbago ka na. Ang kanyang diwa ay pinalakas, ang kanyang espiritu ay dalisay, ang kanyang katalinuhan ay pinakintab. Ang karangalan ng langit ay hindi nahuhulog sa mga namumuhay ayon sa anyo, kundi sa mga namumuhay ayon sa katotohanan. At ang iyong espiritual na katotohanan ay nagniningning ng maliwanag. Kaya naman iba ang kapaligiran sa paligid mo.
Maging handa sapagkat ang karangalan na ito ay magiging napakalinaw na kahit ang mga nag-aalinlangan sa iyong kahalagahan ay mapagtanto na may isang bagay na supernatural na nangyari sa iyo. Hindi ito paghihiganti, kundi banal na katarungan. Ito ay hindi isang pagbabalik ng tao, ngunit isang espiritual na taas. At ang karangalan na ito na ngayon ay nagpapakita ng sarili nito ay isang tagapagpahiwatig lamang ng isang mas malaking paghahayag na darating. Mayroong isang bersyon ng iyong sarili na palaging umiiral sa iyo, ngunit sinusubukan mong magtago sa loob ng maraming taon upang magkasya sa napakaliit na kapaligiran. Sa wakas ay nagsisimula ng lumitaw ang bersyon na ito. Hindi ka nagiging ibang tao. Bumalik ka sa kung sino ang laging nakikita ng Diyos. Ang iyong espiritual na pagkakakilanlan ay kasabay ng layunin na kasama mo bago ka pa isinilang. Sa loob ng mahabang panahon, hinuhubog mo ang iyong sarili sa paraang gusto mo. Huwag kang gambalahin, huwag kang tumingin ng labis. Pinatahimik mo ang iyong lalim, binawasan mo ang liwanag, binawasan mo ang iyong mga pangarap. Ngunit wala sa mga iyon nang ikaw, sumasalamin lamang ito sa inaasahan ng iba. At nang magsimulang mahulog ang mga maskara, akala mo nawawala ang lahat. Pero sa totoo lang, gumagaling na siya. Ang yugtong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang kakaibang pakiramdam. Habang pakiramdam mo ay mas magaan, pakiramdam mo rin ay mas sensitibo. Kapag nagising ang espiritu, iba ang kulay ng lahat. Nagsisimula kang makakita ng mga emosyonal na kasinungalingan, nakakalason na mga siklo, mga alyansa na hindi na makatwiran. Ang iyong pangunawa ay lumalaki at kung ano ang dating nalilito sa iyo ay malinaw na nahahayag ngayon. At sa gitna ng pagbabagong ito, tinitiyak sa iyo ng Diyos. Hindi mo na kailangang hamakin ang iyong sarili upang tanggapin. Hindi niya dapat itago ang kanyang espiritual na kakayahan, pagiging sensitibo, lakas, intuisyon. Ang iyong dinadala ay isang layunin, hindi isang labis. Ang nararamdaman mo ay isang direksyon, hindi isang pagmamalabis. Ang tunay na bersyon na ito ay eksaktong iginagalang ng langit dahil walang mga maskara, katotohanan lamang. At tandaan, ang paghahayag na ito ng kung sino ka sa espiritual ay nasa sanggol pa rin. Kapag mas tapat ka sa iyong sarili, mas maraming biyaya ang ipinapakita. Kapag mas tinatanggap mo ang iyong kakanyahan, mas bubuksan ang landas para sa iyo. Pumasok ka sa isang antas kung saan ang iyong pagkakakilanlan ay nagiging iyong pinakadakilang sandata at pagtatanggol. At ang pagkakakilanlan na ito ang magiging susi sa susunod na kabanata na darating. Matagal ka nang nahirapan na manatili sa iyong mga paa na halos nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng mapayapa. Ngunit ang bagong panahon na ito ay hindi nagdadala ng bigat ng nakaraan, walang tono ng kaligtasan. Nagdadala ito ng amoy ng pagpapalawak, kagalakan at kalayaan. Hindi ka dinala ng Diyos dito upang patuloy na labanan ka. Ito ay nagdala sa iyo ng kasaganaan. Sa loob ng maraming taon nabubuhay ka sa isang estado ng pag-iingat, naghihintay para sa susunod na pag-atake, ang susunod na kawalang katarungan, ang susunod na pagkapagod. Nakakapagod ito sa katawan, isip at espiritu. Ngunit ngayon ay may nagbago sa loob nito. Ang labanan ay hindi na may parehong kapangyarihan sa iyo. Lumaki ang kanyang diwa, lalong tumindi ang kanyang pangunawa. Ang kanyang kaluluwa ay nakatagpo ng isang punto ng balanse na hindi nayanig ng hangin. At kapag dumating ang balanseng ito, iba ang ritmo ng buhay. Parang hindi na ganoon kahirap ang mga bagay-bagay. Hindi na nangingibabaw ang sakit sa iyong mga araw. Ang paghihintay ay hindi na paralisado sa iyo tulad ng dati.
Napagtanto mo na kung ano ang dating nasaktan sa iyo ngayon ay nagsisilbing pundasyon ng iyong lakas. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ang panahon ay nagbago. Itigil ang pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagiging handa na lumago. Ang bagong yugto na ito ay minarkahan ng mga pagkakataon na hindi nangangailangan ng di makataong pagsisikap. Mga pintuan na nagbubukas ng natural, mga relasyon na dumadaloy ng hindi nabubulok, mga kalsada na nagtatagpo ng hindi na kailangang magmakaawa. Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil sa wakas ay nasa tamang espiritual na lugar ka. Kung ano ang nasa iyo ay dumarating sa iyo. Kung ano ang may layunin ay nananatili, na may liwanag na bulaklak. At alamin, ang bulaklak na ito ay hindi mananahimik. Ito ay ibuhos sa iyong postura, sa iyong mga pagpipilian, sa iyong enerhiya. Mapapansin ng mga tao sa paligid mo na may nagbago at talagang nagbago na ito. Hindi ito swerte, hindi ito aksidente. Ito ay isang layunin na nagpapakita ng sarili. At ang pagpapakita na ito ay magiging tulay patungo sa mas malalim na antas ng plano ng Diyos para sa iyo. May mga pagkakataon sa buhay na tinitingnan mo ang iyong sarili at pakiramdam mo ay napakaliit mo para sa mithiin, masyadong mahina para sa pakikibaka, masyadong pagod para magpatuloy. Akala mo noon ay nag-aalinlangan ka rin sa Diyos. Ngunit hindi siya nagatubili kahit sandali hanggat nag-aalinlangan siya sa kanyang sariling kahalagahan. Ang langit ay nananatiling ganap na sigurado kung sino ka. Hindi mo ito nakita, ngunit sinuportahan ka niya nang humina ang iyong pananampalataya. Pinigilan ka niya nang maubos ang lakas mo. Napalibutan kita ng ipagkanulukan ng iyong damdamin at kahit na akala mo ay nag-iisa kang pumunta, ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Ang kanyang kahinaan ay hindi kailanman natakot sa kalangitan. Ipinakita lamang nito kung gaano kahalaga at nakasalalay sa biyaya ang iyong kakanyahan. May mga pagkakataon na naparalisa ka ng takot, nalilito ka ng sakit dahil sa kawalang katiyakan, nagdududa ka maging sa sarili mong mga panalangin. Ngunit ang langit ay hindi gumagana batay sa iyong pagtitiwala. Kumikilos ito ayon sa kanyang katapatan, at ang katapatan na ito ay hindi malalabag. Kahit na malayo ka sa iyong sarili, ang Diyos ay nananatiling malapit. Kahit na tinatanong niya ang kanyang sarili, sasabihin niya, nandito pa rin ako. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ka sa iyong sarili dahil hindi mo nakikita ang lahat ng nakikita ng Diyos sa iyo. Nakita niya ang iyong lakas kapag nakikita mo lamang ang kahinaan. Nakita niya ang kanyang kinabukasan nang makita lamang niya ang kasalukuyan. Nakita mo na ang iyong espiritu na matatag kapag nakaramdam ka lang ng pagod. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka sumuko, dahil nakita mo kung ano ang natututo ka pa ring makita. At ngayon, ang banal na pagtitiwala na ito ay nagsisimulang magpakita ng kitang-kita. Mapapansin mo na ang mga pintuan ay hindi binubuksan sa kabutihan, kundi sa pamamagitan ng pangako. Na ang mga landas ay hindi nakahanay sa pamamagitan ng lohika, ngunit sa pamamagitan ng biyaya. Ang mithiing ito ay nabubuo hindi dahil hindi ka kailanman nagkaroon ng pag-aalinlangan, kundi dahil hindi ka kailanman pinagdududahan ng Diyos. At inihahanda ka nito para sa isang mas malalim na paghahayag. Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan mong maging masyadong malakas, masyadong perpekto, masyadong kontrolado. Lumikha siya ng mga bersyon ng kanyang sarili upang magkasya sa kapaligiran, upang mapasaya ang mga tao, upang maiwasan ang mga salungatan. Ngunit wala sa mga bersyon na ito ang nag-iisip kung sino ka talaga. At ang langit ay hindi kailanman umibig sa iyong pagganap. Palagi itong umiibig sa iyong katotohanan. Ang iyong pagiging tunay ay nagpapahiwatig ng espiritual na kapangyarihan.
Ang bersyon na sinasamba ng Diyos ay hindi ang isa na nakangiti habang dumudugo o ang isa na nagtatago ng mga kahinaan upang magmukhang matigas. Ang bersyon na iginagalang ng Diyos ay ito: ang tunay, ang nakadarama, ang lumalaban, ang nahuhulog at bumangon. Sino ba naman ang nagmamahal kahit nasasaktan siya, yung mga sumusubok kahit pagod, na nagpapatuloy kahit walang palakpakan? Ang bersyong ito ay ang may walang hanggang halaga dahil ito ay ipinanganak mula sa katapatan ng Espiritu. Kapag pinayagan mo ang iyong sarili na maging tapat, may nagbabago sa kapaligiran. Nililinis ang mga koneksyon, ibinunyag ang mga average. Nahulog ang mga maskara ng natitira, itigil ang pagkuha ng mga emosyonal na mumo. Itigil ang pagpilit sa iyong sarili kung saan hindi ka nararapat. Itigil ang pagpatay ng lampara upang hindi ka magalit. Ang pagiging tunay ay nagdudulot ng pagkakahanay at ang pagkakaisa ay nakakaakit ng layunin. At yun mismo ang nangyayari ngayon. Inaakay ka ng Diyos sa isang buhay kung saan hindi mo na kailangang patunayan ang anumang bagay. Kung saan hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Kung saan hindi mo kailangang itago ang iyong pagiging sensitibo, lakas, pananampalataya o lalim. Ang bersyon na iginagalang ng langit ay sumasalamin sa kung ano ang itinanim niya sa iyo, hindi kung ano ang sinubukan ng mundo na gawin sa iyo. At dapat mong malaman, kapag mas tapat ka, mas ligtas na bukas ang mga pintuan. Ang pagiging tunay ay may espiritual na panginginig ng boses na umaakit sa iyo at tinatanggihan kung ano ang hindi kailanman sinasadya at nagsisimula pa lamang ang kilusang ito. Ang kanyang katotohanan ay magiging kanyang korona, kanyang proteksyon at kanyang patotoo. At inihahanda ka nito para sa pangwakas na punto ng paghahayag na ito. May mga pagkakataon na ang kwento ng isang tao ay hindi na nabubuhay ng nag-iisa, kundi ginagamit ng Diyos. At iyon ang nangyayari sa iyo ngayon. Ang dating tila isang siklo ng sakit, pakikibaka at katahimikan ay nagiging patotoo na magdudulot ng liwanag, direksyon at kagalingan sa iba. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nawalan ng kabuluhan. Nilikha ito upang magbunyag ng isang bagay na mas malaki. Lahat ng naranasan mo, bawat taglagas, bawat bagong simula, bawat mahabang gabi, bawat panalangin na hindi sinasagot, ay may kahulugan na ngayon. Kunin kung ano ang nagpabigat sa iyo at gawin itong isang espiritual na autoridad. Kunin mo ang mga bagay na nasaktan mo at gawin itong pag-access sa mga puso ng mga taong nakakaranas ng parehong sakit. Walang mawawala kapag pinili ng Diyos na gamitin ang isang tao. Ang Defender 77 ay lumilitaw bilang isang tanda ng espiritual na kumpirmasyon, isang oo sa langit, ang code ng pagtatapos ng isang siklo at ang simula ng isa pa. Sabi nga ng Diyos, ngayon naiintindihan mo na, ngayon tapos ka na, ngayon patuloy na sumulong. Ang kantang ito ay nagdadala ng bigat ng pangako at madaling paglabas. Ito ay nagmamarka ng isang punto ng pagbabago, hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa panloob. Mula ngayon, ang iyong kwento ay hindi na magiging lihim sa pagitan mo at ng Diyos at nagsisimulang maging isang kasangkapan na nagbabago ng buhay. Ang mga tao ay hindi humanga sa kanyang pagiging perpekto, kundi sa kanyang katapatan. Hindi dahil sa kung ano ang iyong nakuha, kundi dahil sa kung ano ang iyong napagtagumpayan. Hindi dahil sa kanyang imahe, kundi dahil sa lakas ng kanyang kakanyahan. Ang iyong paglalakbay ay nagkakaroon ng boses, liwanag, epekto. At dapat mong malaman, ang patotoo na ito ay hindi tumitigil doon. Sa katunayan, dito nagsisimula ang lahat. Kung ano ang ginagawa ng kalangitan sa iyo ay umaalingaw-ngaw sa mga lugar na hindi mo man lang maisip.
Maging handa para sa mga hindi inaasahang koneksyon, pag-aayos ng mga pintuan, pagpapabilis ng mga desisyon. Opisyal kang pumasok sa yugto ng kasaganaan, kalinawan at espiritual na pagkakahanay. At ito ay simula pa lamang ng paghahayag. Ngayong nabasa mo na ang bawat bahagi ng mensaheng ito, maglaan ng ilang sandali at pansinin kung ano ang reaksyon ng iyong espiritu. Walang anumang bagay na nakaantig sa kanyang puso ay hindi nagkataon. May mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang eksaktong nararanasan natin upang ipaalala sa atin kung sino talaga tayo. At marahil ngayon, ang alaala na iyon ay nag-apoy ng isang bagay na tahimik sa loob mo. Isang tungkulin, isang kapangyarihan, isang seguridad na hindi mo maipaliwanag. Ngunit bago ka magpatuloy, tanungin ng iyong sarili, ano ang ipinapakita sa akin ng Diyos sa yugtong ito? Anong mga bahagi ng aking buhay ang dapat kong iayon sa kung ano ang napagpasyahan na ng langit? Ano ang dapat kong iwanan para mabuhay ang nasa harapan ko? Simple lang ang mga tanong na ito pero may kapangyarihan dahil ang tunay na pagbabago ay ipinanganak kapag ang kaluluwa sa wakas ay nagpasya na tumugon sa kung ano ang nararamdaman nito sa loob ng mahabang panahon. Hindi ka lang pumupunta rito para makarinig ng magagandang salita. Dumating ka upang magising. Hayaan siyang harapin ang bersyon mo na tahimik na nabuo ng langit. Maglakad ng walang takot, walang maskara at hindi pinapahiya ang iyong sarili. Ang mensaheng ito ay hindi nagtatapos kapag isinara mo ang video na ito. Magpatuloy sa susunod na hakbang, ang susunod na desisyon kung paano mo pipiliin na makita ang iyong sarili at iposisyon ang iyong sarili sa buhay. At kung ang salitang ito ay naantig sa iyo, kung ito ay may katuturan, kung ito ay nakatagpo ng isang lugar sa iyo, huwag hayaang mawala ito. Manatiling konektado. Patuloy na maghanap ng direksyon, kalinawan at kaayusan. Huwag pumunta ng mag-isa, maging mas malakas. Ang daluyan na ito ay umiiral ng eksakto upang magbigay ng ganitong uri ng espiritual na liwanag, paghahayag at muling pagkabuhay sa mga taong nahiwalay sa Diyos sa henerasyong ito. Kaya mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at iyon ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi ka makaligtaan kahit isang mensahe na nais pa ring iparating ng langit tungkol sa iyong buhay. Ang darating ay mas malaki pa at gugustuhin mong maging dito upang makuha ito. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, dalhin sa iyo ang kumpiyansa na walang nasayang sa iyong landas. Bawat labanan ay humuhubog sa kanyang lakas. Bawat luha ay nagbubuhos ng layunin nito. Bawat katahimikan ay nagpapalalim ng kanyang pananampalataya at ngayon ay pumapasok ka sa isang yugto na minarkahan ng paghahayag, karangalan at espiritual na pagkakahanay. Maglakad ng may kumpiyansa. Ang langit ay nasa harap mo na. Patuloy na sundin ang channel na ito upang makatanggap ng patnubay, pagsasalita at espiritual na paggising. Marami pang mga bagay na nais ipakita sa iyo ng Diyos at ang bawat bagong mensahe ay magiging isa pang hakbang sa iyong pagbabagong anyo.